Ang gagawin dito dahil na-check natin yung power supply natin. Okay naman, ano? Kompleto naman yung supply, umiilaw naman yung backlight. Pero pag i-power on natin yung unit, ay talagang yun. Ano, nagbi-blink lang siya. Ayun, Samsung 40 to 43 yata ito. Problema nito, may standby power naman siya. Power on natin. Yan. So, nagpapalit naman siya yun. Kailangan bumabalik siya sa standby. Ayaw tumuloy. Yun o. Ayaw tumuloy. Walang backlight rin. Buksan natin. Ito yung model niya. Samsung 40 inches lang pala ito. UE40F 5000 AR. Okay, so ito yung kanyang power supply. Meron siyang T-con. At ito naman yung kanyang mainboard. So problema nito ay nagbi-blink lang yung ilaw niya. Tapos ayaw siya tuloy, ano? So gagawin natin, try muna natin yung backlight muna paganahin. Hang muna natin yung mainboard. Titingnan natin kung gagana yung backlight nito. Okay, so gumagana yung backlight. Ayan o, nag-backlight siya. Tingnan natin kung buo pa yung glass. Okay, buo pa yung glass niya. Ayan. Buo pa yung glass. Sunod natin gagawin ay kabit natin yung board. Kabit natin yung board. Tapos hang natin yung ribbon. Okay, so yan, sinaksak natin siya. Tapos ito may ilaw siya. Power on natin. Yun, namatay yung ilaw, bumabalik lang din yung red nya. Yun, ayaw tumuloy. So nakahang na yung panel natin, ibig sabihin may problema sa mainboard, ano? Ayaw tumuloy yung supply or yung power on nya. Check natin yung supply kung stable ba yung 13 nito. Kung normal ba yung supply nito. Data ito. So 13 volts. Yun, mayroon siyang E5 oh. Peace on. So may 5 volts ito. May 5 volts tapos may 13 volts yung supply nito. I-check natin kung normal. Ito. Okay, so 5 volts ito. Tapos ito naman wala. Okay. Check natin yung 13 natin. Kasi yung supply pala nito, pag nag-on yung board, saka lang magkaroon ng 13. Kasi nga may hiwalay siyang 5. Saka yung pangalawang supply niya. Backlight saka yung 13 volts niya. Okay, so try natin, mag-abang tayo dito tapos power on natin. Okay, so nag-abang tayo tapos nag-power on tayo dito. Gumagana yung 13 natin saka yung sa supply sa ilaw kasi nung binunot natin kanina yung board, gumagana siya, no? Nagpa-backlight siya. So ibig sabihin buo yung power supply natin. Ang may problema dito sa kanyang mainboard. So nag-on naman siya. Kaya lang, ayaw tumuloy. Parang bumabalik, ano? Ma-atras yung supply niya. So, ma-atras yung power on niya. So, maaaring may problema yung mainboard nito. Gagawin natin dyan, check lang natin yung mga SMD muna. Lahat ng SMD, check natin. Titingnan natin kung may mga short. Pag wala, baka mahina na tong IC niya. Okay? Ginawa natin dito ay chinik lahat natin ng
SMD, lahat ng mga regulator natin, chinik natin, wala namang short na SMD cap. So normal naman lahat. At hindi naman umiinit itong IC niya. So susunod natin gagawin, hahanap tayo ng ganitong board. Pag wala tayong mahanap na ganitong board, magta-try na lang tayong magpalit ng power supply. Pwede rin kasi sa supply ang problema, pwede din sa mainboard. So maghanap muna tayo nung mayroon tayo na pwede pang test dito para lang ma-trouble natin kung saan talaga ang problema. Okay, hanap muna ako. Okay, so negative, wala tayong mahanap na mainboard nito. Ang mayroon lang tayo nahanap yung kamukha ng power supply niya. Yung data nito parehas. No? So try natin yon. Pag nagpalit tayo ng power supply at gumana, ibig sabihin buo yung ating mainboard. Sira yung ating power supply. Okay? Kahit nalaman pa natin na kompleto supply niya, pag nakahang yung ribbon, mas maigi pa rin na ma-actual natin palitan yung power supply kasi minsan dito talaga ang problema sa mga ganitong brand. Minsan buo yung board, sira yung power supply. Kahit normal yung supply na lumalabas, pero parang ang nangyayari dyan, parang humihina yung supply niya. Kaya pag nag-trigger on yung board, kumukurap yung supply, magpo-protect yung board natin. Okay? Try natin yung power supply. Okay, so ito may nahanap tayo board. Parehas sila ng output, parehas din sila ng pin, ano? Yan, may 13 ito, may 5 din ito. Parehas din sila ng socket. So pwede na ito. Pero pagdating sa backlight, iba yung backlight nito. Hindi kagaya doon sa backlight nun. So gagawin natin, bubuhayin natin yung backlight nito. Kasi gumagana naman tong power supply niya pag backlight yung nakakabit, no? Yeah. So makikita nyo umiilaw na yung backlight niya. Tapos ito, kakabit natin ngayon yung mainboard niya dito. Try natin kung magbubukas yung mainboard gamit itong isang power supply. So ganun lang pag mag-test kayo kung talaga bang saan yung problema para ma-trace kung saan yung problema niya. Power or supply issue ba or mainboard issue. Okay? So ito, pag hindi pa gumana dito, ibig sabihin nasa mainboard ang problema. Okay? Saksak natin. Ayan, nasaksak ko na siya. Yun, may ilaw na siya, no? Biblink yung ilaw, yun. Biblink to. Yun, nawala na. Okay, parang bumukas siya. Tingnan natin. Ayun, bumukas na siya. Pero may pundi na rin yung ilaw niya sa taas. Yun. So, issue ng unit niya, may pundi na ilaw doon, isang set. Tapos, power supply issue. So dito pa lang sa ganitong step, malalaman na natin kung anong ba talaga ang problema ng unit, no? So mas maganda talaga kung mayroon kang pang test, kasi ito magtataka ka sa power supply na yan. Pag nag-on yung board, magsha-shutdown yung supply niya. Ibig sabihin may problema din yung supply nito, power supply niyan. Maaari yung problema nito nasa 5 volts or maaring nasa 12 volts. So sa tingin ko ang nagiging problema dito 5 volts niya. Nagda-drop yung supply ng 5 niya. So nung nagkapit tayo ng panibagong supply ay bumukas yung unit. Okay siya, no? Okay. So at least alam na natin yung problema ng unit natin. Buo yung ating mainboard, power supply issue at backlight. So kausapin muna natin yung may-ari nito kung itutuloy or hindi, kasi medyo mataas ang presyo nito dahil pwedeng ma-repair yung power supply, pero pagdating doon sa backlight kailangan din i-repair yung backlight nya. Dahil ito ay Samsung, so hindi advisable dito repair. Kailangan dito palit lahat ilaw, kasi pag repair lang to hindi tumatagal, mahina na ilaw nito. Sakit lang sa ulo yun pag ni-repair lang natin. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At least alam na natin kung ano ang problema ng unit. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe
sa susunod ulit natin na video.